Okay. Good afternoon, JGA Humble Works ulit. Ituturo ko na sa inyo kung paano yung power up lines ng Rider JFI, Shooter FI, at Crossover FI. Yan. Iisa lang po ang mga wirings niya, no? Ganito lang. So, kailangan nyo lang is original Bosch relay. Yan. Yan. Nakikita nyo to. Original Bosch relay. Tapos, meron yung 5 wire. Yung 5 wire na yan, meron yung 85, 86, 30, saka dalawang 87. Okay? So, paano natin gagawin yung wirings? Ito na yung 86 or 85. Maalin dyan. So, pipiliin nyo na lang kung anong gusto nyo. Kung 86 o 85. Baliktaran naman yon. So, para sa akin kasi, dito ang kailangan is original socket, original Bosch relay, plus yung terminal. Ayan, naglagay ako ng terminal pin. Ayan, oh. Nakita nyo? May terminal pin ako nilalagay sa ground. So, ito yung negative. Tatap nyo dito sa ground. Kita ba? Ayan. Okay, tatap nyo rito sa ground. Ito. Ayan. May body ground dyan kahit saan. Maghanap kayo ng magandang body ground. Huwag dito sa ignition coil. Okay? Huwag nyo ilalagay dito sa ignition coil. Huwag dyan. Huwag nyo ilalagay sa ignition coil yung ground, ha? Dito kayo sa magandang ground. Maghanap kayo ng body ground na maganda. Para sa akin, dito yung malapit. Ayan. Yung dito sa kabitan dito. Ayan. May tornilyo yan. Ayun, oh. So, doon yung ilalagay. Doon yung negative. Okay? O yung 85. Yan. Tapos, pag nalagay nyo na yung 85 dyan, yan. Susunod, yung common o yung 30. Saan yung 30? Ito. Yan. Punta tayo dito. Yan. Yung 30, ito yung 30. Yung kulay green. So, pag original socket ang ginamit nyo, ito yung kalalabasan niyan. Yung 30 o yung common, ito yun. Nakatap dun sa red. Ito kasi pinalitan ko na yung wire kasi nga manipis ang wire ng Suzuki. So, sa wire ng Suzuki kasi, ganito siya kanipis. Ayan, oh. Manipis yung wire niya. Ayun, oh. Kumpara nyo sa wire ko, ayun, oh. Diba, ang layo. Ang layo yung diferensya. Ayan, oh. Mataba yung wire na ginagamit ko kumpara dito sa stock harness. So, ako, pinapalitan ko na to ng wire. Suggested to ni Becky Works na pagka nagpa-power up lines ng Suzuki, kadalasan talaga kailangan palitan natin yung main wire saka yung access wire o yung orange wire. So ako pinalitan ko na po yan. Ito na siya. Ngayon, kulay yellow na yung kinabit ko. Yan. Ito na yung kulay red kanina, kulay yellow na yung kinabit ko. So, dito, ayun, dun yung itatap sa common. Yan, yung 30. Diyan sa pinaka battery, papuntang fuse. Ito yung fuse niyan. Yan. Naka-fuse na po yan, 15 amps. Tapos, naka-terminal na po yan. Ito yung terminal. So, isang terminal lang ginagamit ko. Ayan, o. Andiyan na yung 30. So, may fuse na siyang sarili, no? Tapos, yung isa nito is sa busina. So, niready ko na rin kasi magdudual horn itong ginagawa ko. Ngayon, yung trigger, itong yellow, papunta rin sa orange wire. Ayan, naka-ready na. So, yung orange wire, pinalitan ko na rin po. Ayun, kasi sunog na yung wire niya. Pinakita ko na rin sa inyo kanina yung wire, 'di ba? Sunog. So, nangingitim. So, ako nagpalit na ako ng orange. So, pinalitan ko siya, ginawa akong brown. Yan. Depende na sa inyo kung anong wiring gagamitin nyo. Basta sa akin, branded. Circuit brand, Marusen, o kung ano man brand, Japan brand. Make sure lang solid copper wire yung ginagamit nyo. Ayan. So, nakita nyo, ayan, oh. Nakaduktong na. Oh. So, ilan yung nakabit natin? 86, yung ground. Tapos, yung common, 30. Tapos, yung 85. Yan, yung yellow. Ngayon, saan pupunta yung dalawang 87? So, inuulit ko na lang sinasabi ni Becky Works. Ayan, ha. Yung isa is, ito, pang MDL. Ayan. Yung isang 87, pang MDL. Ngayon, saan yung isa? Pakita ko lang, ayan. Saan yung isa? Ito. Yung isang 87, saan papunta? So, makikita nyo rito, ayan, may wire tayo. Ito, lalapit ko, ha. Ayan. Dito natin lalagay yung camera. Sa mas kita.
Yan. So, dito, yung isang 87, meron tayong ano, parang nagba-battery drive kayo, mas maganda dito nyo na kunin. Kaysa dun pa sa head. Kaysa dun nyo kukunin sa head. Diba? Mas masaklap kasi pag doon yung top-top, iwasan nyo na yung top-top na yun. Maling proseso yun. Mauuga lang yun. At masusunog lang yung harness nyo lalo. So, dito nyo kunin. Kung saan yung regulator, ayan. Ito yung socket ng regulator. Diba may makikita kayong yellow with white? Ayun, no? Yan. Pakita ko lang. Ito. Yan. Saan ba yun? Wala. Ito. So, 4 na wire yan kung stock regulator pa. Kukunin nyo lang dito yung yellow with white. Ito. Puputulin nyo na yan tulad ng ginawa ko. Pinutol ko na to. Ayan o. Putol na. So, saan nakakonect yan? Yung yellow with white, papunta yan dun sa switch. Sa switch. Dito sa left switch. Para mag-activate yung signal light. Yung headlight. Ano pa ba? Yung busina. So, lahat na yan. Diyan na pupunta. So, ito na yung pagbabattery drive. Simple lang. Ayan. Yung yellow with white, dinuktungan ko na ng wire. Ayan. Naglagay na ako ng wire. So, hindi ko na ginamit dito. Tinanggal ko na rito siya sa regulator. Inalis ko na yan. Kinat ko na yan. So, yan. Susok nyo na lang yan. Koberan nyo. Ayan. Babaliwalain nyo na to. So, ito na yung yellow with white. Ayan. Pakita natin yan. Ito yung yellow with white. Dinuktungan ko na lang siya ng wire. Papunta saan? Doon sa 87. Ito yung 87 na isa. So, doon nyo na lang itatap yan. Pagkatap nyo dyan, matik. One move. Checkmate na agad tayo. Tulad na sinasabi ni Becky Works, no? One move, checkmate. Ibig sabihin, power up lines ka na, battery drive ka na. Isang move lang. So, mas malinis pa yung wirings mo. Ganyan lang kasimple yung pagpa-power up lines, okay? Then, dito, yung lagi niya sinasabi, yung negative, dagdagan nyo. Ibig sabihin, palalakasin nyo yung negative. So, kung meron na kayong negative, dagdagan nyo ng isa. Manggaling dun sa harness, gagawa ulit kayo ng bago. Ganun lang kasimple yung pagpa-power up lines. Ngayon, magkakatalo tayo dito sa diskarte. So, iba yung diskarte ko, iba yung diskarte nyo. So, nasa sa inyo na yan. Yung tiyaga nyo, yung pasensya nyo sa pagwa-wirings. Hindi po pwedeng madalian dito. Pag nagwa-wirings, dapat intact. Pangalawa, sinusureball natin yung ginagawa natin. Ayan. So, nakita nyo ako, ayan binubulat-lat ko yung buong harness. Kasi ina-organize ko yan lahat. Tino-troubleshoot ko na rin po yan. Ayan. So, ako, pagka gumagawa, hindi basta salpak lang. Hindi tap-tap lang kung saan-saan. So, ayan, ito, hihinangin ko na lang to mga ito. Ayan, naka-ready na yan. Ito yung dalawang 87, ito yung pa-MDL, ito yung papunta ron sa yellow with white, yung kulay blue. Yan, maling dyan, pwede naman baliktaran, choice nyo na yan. Then, yung yellow, yung trigger, yung 86, tapos, o kung 85, maalin dyan. Then, yung common, importante yung common, dapat nasa direct battery, o dun sa fuse, nakarekta sa fuse. Then, yung ground dito. So, yan, napakasimple, no? Ito yung relay, ito yung one relay setup. Ayan, Bosch po yan, original, ayun, no? Yan. Bosch po yan, ha? Wala pong daya yan, Bosch. Original Bosch po yan. So, kailangan nyo lang dito is tiyaga. Then, intindihin nyo yung sinasabi namin o yung sinasabi ko. Kung hindi, ulit-ulitin nyo yung video. Maintindihan nyo yan. So, napakasimple lang ng method. Yung nga lang, nagkakatalo lang tayo dito sa diskarte. So, yan, pinakita ko rito. Ito na yung wire, naka-ready na. So, iduduktong ko na lang yan. Papunta rito sa 87 na isa. Yung isa, papunta rin sa trigger ng MDL. Dun sa 3-way switch, siya yung magiging power supply. So, kung nagets nyo, di mas maganda. Kung mas nakakatulong ako sa inyo, ayan. So, sana naman, dito sa prosesong to, lawakan nyo yung pag-intindi nyo sa wirings, no? Hindi all the time ibibigay namin sa inyo yung mga sagot. Kasi, hindi kayo matututo. Kailangan aralin at aralin nyo pa rin. Kasi, ako, nung time na ginagawa ko to, habang nanonood ako kay Becky Works, nagbabasa ako ng libro at the same time, ina-actual ko. Pinag-aaralan ko. Hindi ho ako graduate. Actually, wala ho akong alam sa wirings noon. Pero, meron po akong skills. Meron po akong
talent. Ibig sabihin, namana ko po yun. So, in-apply ko po dito. Yun yung ginagawa ko ngayon dito. So, pinalalawak ko na lang po yung aking experience. Everyday is a challenge po yan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple yung pagpa-power up line. Sana may natutunan kayo. At yun nga. So, kung matyaga kayo, ganito gawin nyo. Yan, bulat-latin nyo yung wire. Mas maganda. Then, palitan yung mga dapat palitan. Yung tinukoy ko kanina. Yung positive wire, saka yung access wire. Kailangan palitan yan. Kasi nga, sa Suzuki, manipis talaga yung kanilang wire. So, ilang beses ko na pinakita yan, nasusunog. Sa Yamaha, hindi naman masyado. Depende ho sa motorsiklo, no? Depende yan sa motorsiklo. Sa Suzuki talaga, sakit na ng Suzuki yan. Manipis talaga ang wire ng mga underbone. Smash 115, Smash 110, Rider J Pro, Suzuki Rider 150, Carb, FI, maninipis po yung mga harness niyan. Pag talagang nag-upgrade po kayo ng power appliance, kailangan ho talagang palitan yung main supply, saka yung access supply. So, sana naintindihan nyo tong video na to at sana kung may nakuha kayong mga aral at tips sa akin, please subscribe sa aking YouTube and follow nyo ako sa aking FB page at yun lang, no? So, supportahan nyo ako at yung mga kikitain ko dito, just in case na lumago na ito, itutulong ko po yan dahil noon pa man tumutulong na ako sa rider, sa mga kapwa nating rider. Hindi ako nagdaramot. Actually, lahat po ng ginagawa ko rito, libre pagkain, libre yung kape, tubig. Bakit? Kasi hindi ko kayo tinitreat na customer lang. Para ko yung bisita dito. Parang ano kayo rito, welcome na welcome kayo rito. So, ganun ako mag-treat ng customer dito sa aking garahe. So, sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral at maraming salamat po. JGA Humble Works po ulit at your service.